alive. Jesus is alive. Jesus Christ, the Son of the living God, The Son of the living is God. Lord He's Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, Lord is Lord all over the earth. over the earth. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. We declare, we believe, declare in our hearts we believe, Jesus is Lord. Come on, we believe, we declare in our hearts we believe, Jesus. Let us join the heavens in this declaration. We declare in our hearts we believe, Jesus, you are Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord of all. Oh, you are the Lord of all. Jesus. Jesus is Lord of all. Shout! Hallelujah! Praise the Lord! Happy 45th anniversary! G.I.O. The Spirit of the Lord is here to bring revival! We declare it! There's gonna be a revival in our land. Sing it out! There's gonna be a revival in our land. All together, from the north to the south, from the east to the west. There's gonna be a revival. Amen. There's gonna be a revival. Revival is here. There's gonna be a revival in our land. One more time, let's sing it out. There's gonna be a revival in our land. By the power of the Holy Spirit, we believe. There's gonna be a revival in our land. All around the place, from the north to the south, from the east to the west. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival in our land. We lift up our voices. There's gonna be a revival in our land. There's gonna be a revival in our land. We declare it from the north to the south, from the east to the west. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival in our land. From the north to the south, from the east to the west. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival in our land. For the last time we say, from the north to the south, from the east to the west. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival. Yes, Lord, there's gonna be a revival in our land. Hands lifted up to the heaven. We invite the Holy Spirit to come and move in our midst. In your power, in your strength, Lord. Oh, Holy Spirit, come like a mighty river. Come and move, Lord. Come like a mighty rushing wind. Come in your awesome power. Y si sigamos natin, come and
just lift up our hands po as a sacrifice of praise to the Lord. He is here. It's your presence, Lord, that makes the difference. It is your presence. Ito pong lugar na ito, Panginoon, ang ground zero ng Pilipinas. Ginagawa niyo pong trono ng inyo pong kaluwalhatian ngayong oras na ito. Can we give God the best clap offering a praise? The presence of the Lord, the mighty presence of God is here, ready to move, to heal, to deliver, to save. Kanina po habang nag-aawitan po tayo, in-impress lang po ng Panginoon sa aking puso na lugod po siya. Because we're desiring to be revived. And He is pleased to hear His people desiring to be revived today. For 45 years, ito pa rin po ang dalangin ng ating mga puso na patuloy na manahan ng Panginoon sa ating mga buhay. Can we just sing, Holy Spirit, dwell, dwell, dwell in us. Holy Spirit, dwell in us, dwell in us, dwell in us, dwell in us. Just allow the Holy Spirit to move. And this is our prayer, Lord. Allow our hearts to be the temple of your Spirit. And let my heart be the temple of your Spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Ask the Lord, let me be a holy habitation where your Spirit is pleased to dwell. Let my heart and my spirit feel the warmth of your embrace. We welcome you, Lord, Holy Spirit. Let me be a holy habitation where your Spirit is pleased to dwell. He's pleased to dwell. Hands lifted up. Oh Lord, I long. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. We seek your face today, Lord. We want to offer you a sacrifice of praise. Fill us again. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Make this your prayer this evening. Let my heart be the temple. Whisper to the Holy Spirit, He is here. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy hand where your Spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long. Oh Lord, I long
Pastor Egay, sobrang ganda at sobrang exciting ang tema ng ating for this 45th anniversary. Amen to that, Pastora. Ito ay nilagay ng Panginoon sa puso ng ating Brother Eddie. Kaya naman po, bilang paunang deklarasyon, pwede ho ba sabay-sabay tayo? Lunel Talagang buhay na buhay, lahat po ha? tayo ay sisigaw! Sabay-sabay po nating isigaw. Babasahin natin ang nakalagay sa screen. Revival! Urgent call to action! Praise God! Isang pa po nating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah! Para po magbigay sa atin ng espesyal na mensahe at pagbati on the occasion ng ating 45th anniversary. Let us all welcome our Vice President of the Jesus is Lord Church Worldwide, Reverend Pastor Jovi Villanueva Binalya. Palakpakan po natin ang Panginoon. together of course with Oni and Zeke. Hallelujah! Praise the Lord! Isa po mapagpala at makasaysayang hapon sa bawat isa. Happy anniversary. Royal family. Praise the Lord! On behalf po ng aming pamilya, of course, Brother Sam is back there, and of course, Zeke, and this is Oni. First JIL anniversary po niya. Her full name is Joya Nisi. Joya Nisi is Rejoice, the Lord is our banner. Ayan. Praise the Lord. On behalf po ng aming pamilya and of course, ni Bishop Brother Eddie and at lahat po ng bumubuo ng aming family, we would like to greet everyone. Happy 45th anniversary, JIL family. Nabati niyo na po ba yung inyong mga katabi? Pwede po bang batiin natin? Ang tagal nating hindi nagawa yun. Happy 45th anniversary, JIL family. 45 years of God's love, mercies, and faithfulness sa JIL Church. Lahat po tayo ay patunay na, ay buhay na patotoo ng kabutihan po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Amen. At ngayong taon po na to, ang ating pong theme ay revival. And I would like to read a quote na favorite revival quote ko by J.I. Packer. Sabi po dito, revival is God touching minds and hearts in an arresting, devastating, exalting way to draw them to Himself through working from the inside out rather than from the outside in. Wala pong gawa ng tao ang makakapagdala ng revival sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating church, at maging sa ating bansa, kundi ang banal na espiritu lamang po ng ating Panginoon. Kaya sa oras na to, sa araw na to, wala po tayong ibang pangalang itataas. Can I hear an amen? Wala po tayong ibang pangalang itataas, wala po tayong pangalang idideklara, kung hindi ang pangalan na idinideklara ng JIL Church from the very beginning, when 45 years ago, kundi ang pangalang Jesus. Pwede po ba natin isigaw, Jesus? Isa pa po, Jesus! Last one, Jesus! Ang event po na ito ay for Jesus and for Jesus alone. Again, happy anniversary, everyone! God bless you and to God be the glory. At sa puntong ito, Pastora Ana, ay makakarinig po tayo dalawa sa original 15 students na kasamang nagsimula ng ating Bishop Brother Eddie sa JIL para lang magbigay sa atin ng pasilip, a glimpse, ika nga, ng patikim ng history ng JIL dahil sila mismo ay naroon noong mga panahon lalo nang nagsisimula ang JIL. Amen. At dahil revival tayo kasi ang ating tema, kaya maganda na balikan yung paano nagsimula ang revival in the Jesus is Lord Church Worldwide. Mula mismo sa mga taong naroon, sa mga naririnig lang nating kwento, lalo yung mga wala noong nagsisimula ang JIL. Nais po natin tawagan ngayong oras po na ito ang ating Executive Director for International Affairs, Reverend Dr. Amor Adela. At kasama siyempre ang ating Reverend Pastor Dino Tobias. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga pastor. Amen. Wow! 45 years na pala tayong
nagse-celebrate ng kabutihan at katapatan ng dakilang Diyos na siyang tunay na may-ari ng ministeryong ito. Tama, Pastora. At parang kailan lang na kami po ay sa isang klase sa Lipanto, sa PUP. Pumasok ang isang professor, ang tawagin namin ay Professor Villanueva. At di namin nakalain doon pala mababago ang destiny ng aming buhay. Parang kailan lang tayo nagsimula at napakarami na ang ating pinagdaanan, pinagtagumpayang mga laban at hamon sa buhay. Amen. Naalala mo pa ba noon, Pastor Dino, nung nagsisimula ang JIL at kung paano ang passion ni Brother Eddie to win souls for the kingdom of the living God. Siyempre, lahat naman po tayo ay na-inspire na tumugon sa panawagan niya. Yung pong ating mga ginawa, of course, sa mga dahil makikita po natin, Brother Eddie was once a communist, an activist, radical activist, atheist, and a street parliamentarian na dati ang itinuturo ay walang Diyos. Pero nung siya po'y makakilala sa ating Panginoon, bumalik sa university para po ang ituro ay ang Diyos na kanyang nakilala sa isang malalim at personal na kaparaanan. At dahil po sa kanyang napakaganda, inspiring testimony, tayo po ay tumugon sa panawagan niya. Naalala ko po, Pastor Dino, yung yung H1 Bring One, madalas ay hindi lang iisa at isa ang dinadala at sinasama sa mga gawain, kundi pati yung mga mahal sa buhay, yung kanilang mga kaeskwela, barkada, mga kasama sa opisina, at syempre, yung mga bagong nakaka-attend ng service ay magdadala rin naman ng kakilala niya. Kaya naman hindi mapigilan ang napakabilis at phenomenal growth ng JIL. Tayo'y natutuwa ang makasaysayang Aurelio High School ay nakita natin na umulan, umaraw, grabe yung passion ng karamihan. At kanina napansin din natin Yes. na instead na pumunta sa gilid para sumilong nung umulan, ay binuksan ang payong at kami nagpapasalamat sa inyong matyagang paghihintay. Praise God. Di ko rin yan malilimutan, Pastor Dino, na witness ko rin ang mga iba't ibang klase ng himala ng Diyos sa every service and gathering of His people. Kung maaalala mo, meron tayo mga historical places ng JIL na naroon ang revival. Of course, sa PUP, sa Foursquare, Calvary Church, sa Arroyo High School, Quadrangle, at pagkatapos ay diyan po sa Praise Valley Campsite at iba't ibang lugar katulad po ng ating pong prayer garden and ang mga makasaysayang lugar ng Paco Park, Fort Santiago, Parks and Wildlife. And for 45 years of JIL Church, napakaraming tao ang nabago ang buhay at ang mga pamilyang naiayos. Talaga namang lumaya pati sa mga bisyo. At maging ang iba't ibang syudad at mga schools, colleges, and universities, and even nations ay nabuksan ang gawain ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. As of present, may JIL churches po tayo in 70 countries of the world. Malakas sa palakpak para sa Diyos ng himala. Glory to God. And we all believe po na mas marami pa po ang mabubuksan at mai-establish na JIL Church sa iba't ibang kontinente ng mundo for the coming years. Nabanggit mo yung himala. Ako'y isa sa mga pinag-pray ni Brother Eddie dito sa gilid ng Quirino Grandstand. At ako ay tinanggihan sa kumpanya. Pinag-pray ako. I have spots in the lungs pero pinagaling ako ng Lord. Miraculously, tumanggap ako ng healing at ang hindi ko makakalimutang himala ay yung nung ako ay matutukan, nakarnap yung sasakyan, akala ko katapusan ko na. Pero binuhay Hindi siya ako pa ng si Lord for a reason at yun nga, dito ko nakita minsan pa ang kadakilaan ng Diyos. We need to expect greater
and more glorious works of God in our church. Kaya nga sa lahat ng JIL, saan man makarating na lugar at bansa, dala-dala natin yung itinanim sa ating puso ni Brother Eddie na tunay na pagmamahal sa Diyos at sa maraming kaluluwa. Hindi lang yan, Pastor Dino. Kay Kuya Ed din natin nakita ang pagmamahal sa Diyos at bayan. Sa lahat ng ito, marapat lamang pong ibalik natin ang pinakamainam, ang pinakamataas na pagsamba, pasasalamat at pagtanghal at sa ating mabuti at mapaghimalang Diyos, the very owner of JIL Church. God bless you all. Thank you. Praise the Lord. Maririnig din po natin ngayon ang pinagmamalaki nating empleyado sa Senado. Empleyado dahil siya po ay tunay na nagtatrabaho. Sa katunayan, ilan po sa mga naipasang batas, kagaya ng Doktor para sa Bayan Law, Department of Migrant Worker Law, at ang bagong-bagong batas na trabaho para sa Bayan Law. Yes, alam mo, Pastora Ana, ayang mga binanggit mo, ilan lang yan, gatuldok lang yan sa napakarami ng batas na naipasa ng ating minamahal at ginagalang na senador. And of course, bukod pa po roon, siya rin po ang ating SIBAC Party List Representative from 2002 to 2010. At syempre, amen, siya ang chairman ng KKB movement for many years. Nasaan ang mga KKBs? Mahina, hindi ganyan sumigaw ang mga KKBs. One more time. Asaan ang mga KKBs? Praise the Lord. Praise God. At alam mo, Pastora Ana, hindi lang yan. Siya rin ang gumawa sa TESDA bilang kolehiyo ng trabaho. Kaya kinikilala natin siya at tinatawag na Testaman. JIL people around the world, let us all welcome our Senate Majority Leader, Senator Joel Villanueva. Salamat po. God is good! And all the time! Palakpakan nga po natin ang buhay at makapangyarihang Diyos! Hallelujah! Sabi po ng Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, the laborers build in vain. Kaya po ngayong araw na ito, alam natin kung sino ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Jesus is Lord Church worldwide. At dahil siya ang nagtatag na ito, wala pong makakagiba, walang gawa ng kaaway ang magtatagumpay because Jesus is Lord. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Happy victorious anniversary sa inyo pong lahat. Kagalakan po natin na i-acknowledge ang ating mga guests na kasama po natin. Unahin ko po ang ating Chief Justice. Chief Justice Esmundo ay narito po. Maraming salamat. Palakpakan po natin siya. Ang isa sa aking pinakamatalik na kaibigan sa Senado, ang Deputy Majority Leader ng Senado, Senator J.V. Ejercito. Babanggitin ko rin po yung aming Senate President, Senate President Mig Subiri. Pumunta na ho, may official trip po kami doon sa Europa. Kami po ni Senator JB na iwan, bantay bahay muna pero susunod po kami. Kaya salamat sa mga kasamahan natin sa Senado, si Senator Sani Angara, siya po yung principal author ng ating resolusyon. Sila Senator Cayetano, Senator Marcos, Senator Tolentino, Senator Bato de la Rosa, Senator Lito Lapid, Senator Francis Tolentino, Senator Bongo, Senator Bong Revilla, at marami pa hong iba. Binanggit ko lang po yung ilan sa lahat ng mga senador na nag-sponsor
at nagbigay pugay at kinilala ang kontribusyon ng JIL Church. Palakpakan po natin sila. Tanong ko po, bakit po kayo naririto? JIL people from Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide, bakit po kayo naririto? Are you here because you are grateful to God? Napakasarap magpuri at magpasalamat sa Diyos. Lahat po tayo may testimonya. May kanya-kanya tayong testimony kung papaanong binago ng Diyos ang ating buhay. Kung papaano tayo tinawag at pinili ng Diyos sa kanyang ministeryo. Dito po sa entabladong ito, taon-taon nagte-testify ako. Natandaan ko noon, halos 8 taon hindi ako magkaanak. Ngayon kasama ko si Jayden at si Gwen. Meron na po akong 2 anak. Kahit nasabi ng siyensya, hindi daw ako magkakaanak. Marami tayong tinetestify. Ako ho'y lumaki, literally, sa JIL Church. Literally, ako po ay pinakain ng ministeryong ito. Pinalaki, pinag-aral, inaruga. Bilang isang pastor's kid, nakita ko po kung papaano lumago ang simbahan at iglesia ng Diyos. At dumating din po sa aking buhay na nangarap po ako, balang araw, gusto ko ring maglingkod sa Diyos. Gusto kong maglingkod sa bayan at sa ating Panginoong Diyos. Hindi po tumagal ang panahon. Ako ho ay naging pinakabatang miyembro ng Kamara de Representantes through SIBAC Party List. Pagkatapos po, nilagay po tayo ng Diyos bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Noynoy Aquino. At pagkatapos, the rest is history. Tumakbo po tayo bilang senador at tayo din po ay nanalo for the glory of God. Pinagmamalaki din po natin yung ating kontribusyon bilang Kristiyano dito po sa institusyon ng Senado. Nung dati po, ang mga OFW nalilito, saan pupunta? Sa OWA ba? Sa POEA? Diyan ba sa DOLE? Diyan po sa Intramuros. Tapos babalik na naman doon sa Ortigas. Hindi alam saan pupunta. Ang daming bahay, ang daming bubong. Nung tayo po ay tinawag ng Diyos sa Senado, inisponsoran natin at inotor. Ang ngayon ay Department of Migrant Workers for the glory of God. Amen? Binabanggit po natin ito sapagkat ito po yung DNA ng bawat JIL people. Tayo po ay parte ng nation building. Alam natin yung kakulangan ng trabaho, ipinasa din po natin yung Tulong Trabaho Act. Nang sa ganoon, may libreng training, libreng scholarship program na kung saan magkakatrabaho agad ang ating mga kababayan. Noong pong nakaraang eleksyon, ang hirap po kasi kami ni Senator JB, independent. Wala kaming ulo, wala kaming presidente, wala kaming stage na pupuntahan araw-araw para mangampanya. Higit sa lahat, ang pinakamasakit po sa akin, tatakbo na ako bilang senador, wala na ang nanay ko, wala na ang kapatid ko na best friend ko, si Johnny. Wala na si Sister Dory at si Johnny. Ang hirap po. Pero kahit po ganoon, hindi tayo iniwan, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Romans chapter 8 verse 31, if God is with us, no one, no circumstances here on earth can be against us. Amen? Come on, you can do better than that. Hallelujah! Sa bawat JIL people, lahat tayo nakakaranas ng trials. Lahat tayo nakakaranas ng iba't ibang klaseng problema sa buhay. Nung tinanggap natin si Kristo Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi ibig sabihin, hindi na tayo mamumroblema. Amen po ba?
Ang problema, problema pa rin. Ang bundok ng problema, bundok pa rin. Pero yung dating mahirap akyatin, yung dating hindi natin kayang pagtagumpayan, pagkasama natin si Kristo, tayo ay mas magaang ang pakiramdam, mas madaling magtagumpay sapagkat kakampi natin si Kristo. Amen? John chapter 16 verse 33 says, "In this world there will be troubles, there will be tribulations. But God said, be of good cheer." Be of good cheer. Why? Because God said, I have overcome this world. Can we give the Lord the best clap offering of praise? Sabi ko nga po, namimiss ko si Sister Dory at saka si Johnny. First time natin nasa Luneta, wala na sila, nandun na sila sa langit. May sasakit pa kaya mawalan ng ina at kapatid in almost just 2 months? Nakakamiss na nga po talaga sila. But they have already finished the race. Nung time po na dinidebate yung doktor para sa Bayan Law, inalay ko yung effort ko na yon para kay Mami at kay Johnny. Bakit? Si Johnny, isa yung doktor na tumitingin sa kanya eh. Wala nang ibang espesyalista sa Pilipinas. Dati po, sa 3 doktor, 10,000 tao ang binabantayan. 3 doktor. Sabi ng WHO, dapat 10 doktor sa 10,000. Pero sa Pilipinas, 3 lang. Sa ibang parte ng Pilipinas, wala pang ni isang doktor. May 209 municipalities with 0 doctors during that time. 3 rehiyon lang sa Pilipinas ang mayroong public school of medicine. Imagine. Pero ginamit pong instrumento ng Diyos ang inyong kapatid sa Panginoon upang isulong ito. At ngayon po, batas na ang doktor para sa Bayan Law, libre na ang matrikula, libre na uniforme, gadget, pati review fees libre. Pag nakatapos ka at nakapasa doon sa board exam, may trabahong naghihintay sa'yo. May bonus pa po, may bonus pa. Yung dati na 3 regions lang ang wala, ang meron, 3 regions lang dati ang may public school of medicine. Ngayon, baligtad na. Ngayong mga oras na to, 3 regions na lang ang walang public school of medicine. And by next year, we will be able to complete all the regions in the Philippines that would offer public school of medicine for the glory of our God. Marami po akong pwedeng i-testify. Pero ang masasabi ko lang, ang Diyos hindi po nagkulang sa atin. Sabi po ni David, I am young but now I am old, but I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. Yan po ang ating Panginoong Yesus. Marami pong nangyayari sa mundo ngayon. Kaya ang call ngayong anniversary ay revival. Bakit po? Kasi po, kailangan na ang mga tunay na anak ng Diyos ay mag-shine so that our light may be seen and glorify the kingdom of God. Ang revival po, conditional. Just like salvation. Pinagmamalaki natin sa JIL Church, hindi common namatay ang Panginoong Jesucristo. Nabuhay na maguli. After 3 days, it doesn't necessarily mean or automatic, pupunta ka na ng langit. Amen po ba? Hindi po totoo yun. Nung namatay ang Panginoong Yesus, nabuhay na maguli, may regalo po siyang kaligtasan. Ang regalo na ito, pag binigay ko po sa inyo, itong cellphone na ito, pag niregalo ko po sa inyo ito at umuwi kayong bahay, ang tanong, inyo po ba ang regalong ito?
Hindi po. Kailangan tanggapin mo yung regalo na yon. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas at magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Uulitin ko po, may kondisyon. Ang revival, gaya ng salvation, may kondisyon din po. Bago mo maranasan yung sinasabi ng Panginoon na no eye has seen or hear, no ear has heard of the great things that God will do in your life. May kondisyon. Dapat, ano po, malinis ang iyong sisidlan. Ready ka na tanggapin ang regalo ng Diyos. Kaya ang tanong ko po ngayong hapon na ito, are you ready? People of God, are you ready? Alam niyo po, minsan merong gustong sumahod ng tubig mula sa alulod pag umuulan. Nung umulan po, tuwan-tuwa yung tatay kasi sabi niya, ay, yung mga drum, sinasahod na yung tubig. Pero nung matapos umulan, tinignan po yung drum, nandun nga sa ilalim ng alulod. Pero ang problema, hindi po tinanggal ang takip ng drum. Wala po na naipong tubig. Minsan may mga Kristiyano gustong tumanggap ng regalo, pero hindi naman siya handa. Minsan gusto niyang maranasan ang pagpapala ng Diyos, pero hindi pa siya ready. Kailangan, pag humarap tayo sa Diyos, di ba, sabi ng Biblia, present yourselves unto God, holy and acceptable to Him. Parang nag-charge ka ng telepono, nilagay mo yung dulo ng charger, pero hindi mo naman sinaksak. Mag-charge ba yung phone mo? Hindi po. Kaya po, JIL people, ngayong anniversary ng JIL, maging ready po tayo na isang sisidlan na kung saan pupunuin ng Diyos ang ating lalagyan, ang ating sisidlan ng daluyan ng kanyang pagpapala nang sa ganoon mag-glorify ang pangalang Jesus. Amen po ba? Ang last verse po na isi-share ko, Daniel 11:32 letter B. Those who know their God shall be strong and carry out great exploits. Amen po ba? Magwawakas po ako sa isang kwento. Meron pong isang bata sa isang baryo, pinanganak bulag. Meron po siyang kapitbahay, nag-aaral maging doktor. Nung nakatapos po, yung kapitbahay niya ay doktor. Nakita po siya at tinawag at sabing, akong gagamot sa'yo. So ilang buwan ini-examine yung bata, ilang buwan ini-examine. Hanggang dumating yung pagkakataon na naging ganap na doktor na yung kanyang kapitbahay. Sabi nung kapitbahay niya, oo, operahan ko ang iyong mga mata. Nang sa ganoon, magkaroon ka ng oportunidad na makakita. Tuwan-tuwa po yung bata, excited. Noong pong inoperahan yung bata, tatanggalin na po yung benda. Tuwang-tuwa po yung bata. Yung araw na yun, tatanggalin na yung benda ng kanyang mga mata. Excited na excited siya. Unti-unti po, tinatanggal yung benda sa kanyang mata. Nung matanggal po yung benda sa kanyang mga mata, unti-unti, yung batang pinanganak na bulag, unti-unti nakakita ng liwanag. Unti-unti nakakita ng iba't ibang kulay. Unti-unti nakita ang buong paligid. Nagtatatalon po siya sa tuwa, sa galak. Nagsisisigaw, salamat, salamat. Sa sobrang excitement niya yung bata, lumabas ng klinik. Nagtatakbo sa kalye ng kanilang baryo, nagsisigaw, nakakakita na ako, nakakakita na ako, now I can see the whole world. Nakakakita na ako. Tuwang-tuwa po siya.
Hanggang sa naisip po ng bata, teka lang, yung doktor ko, iniwan ko, takbo po ulit siya, takbo. Dok, maraming salamat, Dok. Maraming salamat, Dok. Alam nyo naman po, mahirap lang kami. Dok, alam nyo naman, wala akong pambayad. Paano kita masusuklian ang iyong kabaitan? Ang sabi po nung doktor, JIL people, please listen carefully. Ang sabi po nung doktor, Iho, alam na alam kong wala kang salapi. Alam na alam ko na wala kang pambayad sa akin. Alam ko na wala kang kakayahan para ako'y bayaran. Pero ang gusto ko lamang sa iyo, Iho, lumabas ka ng kalye. Sabihin mo sa buong baryo na ako ang iyong doktor. Ako ang dahilan kung bakit ikaw ngayon ay nakakakita. Listen carefully please, JIL people. Ang Diyos na ating pinupuri at sinasamba, hindi lamang paningin ang ibinigay sa atin. Hindi lamang sense of sight. Binigyan niya tayo hindi lamang ng buhay at oportunidad na magtagumpay sa buhay. Ang binibigay niya po sa atin, buhay na walang hanggan. Come on, you can do better than that. Oh, hallelujah! Ihahayag ko ang kaluwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong Come on, join me! Oh, karangalan! Karangalan at kabanalan ay para lang sa iyo. Kapangyarihan at Kalakasay para lang sa iyo. Say it to your God, ihahayag ko kaluwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyo. Sa unibong pagkakataon, karangalan at kabanalan. Karangalan at kabanalan para lang sa iyo. Kapangyarihan at kalakasan. Kalakasan para lang sa iyo. Every JIL people now, ihahayag ko ang kaluwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong Kabanalan. ihahayag ko Ihahayag ko ang Say for a moment. kaluwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa unibong pagkakataon. kabanalan. Ilakas po natin ang ating tinig. Ko ang Kaluwalhatian ng pangalan mo. Sasambahin kita sa iyong kabanalan. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kaluwalhatian, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay mag-iisa at magsabi ng Amen. Thank you. Praise God. We are entitled to receive miracle healings because of what Jesus did on the cross of Calvary. Be ready for the supernatural miracle working power of God.